Ayan, so lobat lang ang kanyang battery. So dati nasa 12 lang sa. So ngayon nasa 13, pataas na sa. So sa ranging ng naka full wave ay nasa 14.5. Pag 15 lampas na ay hindi na yan okay. So ito yung kanyang voltahe. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo paano mag full wave dito sa KLX 150, half wave to full wave. Welcome back mga ideas sa ating channel. So sa video na to ay isa namang tips about dito sa KLX 150. So sa mga previous vlog natin, meron din tayong mga ginawa sa mga KLX. So dito ay isa namang tips kung paano mag full wave dito sa KLX 150. Sa pag full wave, dapat i-convert natin yung kanyang stator. Kasi dito sa stator ng KLX ay naka half wave. So dapat natin siyang i-convert into full wave. So, meron tayong gagalawin sa kanyang stator. So, sa pag-full wave, dapat naka-floated yung ground sa ating stator. So, ito yung kanyang rectifier. So, dati kinabitan nila ito. So, ito kinabit nila ng full wave na rectifier, pero dito sa kanyang stator ay hindi nila ginalaw. So, naka-half wave pa rin. So, useless yung inyong kinabit na full wave regulator kung hindi natin i-convert dito sa kanyang stator. Kailangan natin convert para okay yung ating charging, maging fast charge. Kasi dito sa stator ng KLX ay naka half wave. So dapat natin siyang ay full wave. I-floated natin yung ground. So dito, wag na natin galawin itong white wire. Ang galawin natin itong yellow wire. Ayan. So bali dito replacement ito na stator. Yung pinalit na dito. So yun ang galawin natin. At yung ground dito sa magnetic coil, i-cut lang natin yan. Ayan. Pag na-cut natin yan, pagkatapos natin i-cut, idugtong natin yan sa yellow wire. So, pag walang katapat na wire, yan yung ground ng magnetic. So, need natin i-cut at idugtong doon sa yellow wire. So, ito yung yellow wire nya. Ayan. Dapat kikisa natin yung magnetic para kakapit talaga sa dito sa yellow wire. Pagkatapos niyan, pwede na nating hinangan. So ayun, pinainit ko na yung ating panghinang. So depende na sa inyo kung paano niyo siya idugtong. So mas maganda kung ihinang natin. At pagkatapos lagyan natin ng sinkable tube or electrical tape. So depende na sa inyo. Ang importante hindi didikit yung dito sa yellow wire. Hindi didikit doon sa ating magneto. So ayan, i-fix ko lang ito. At dito naman tayo mamaya sa kanyang regulator. So ayan, bago natin ikabit at i-fix, hinangan muna natin. So itong kanyang dito sa magnetic. So ayan, hinangan muna natin at babalikan ko kayo. So ayan mga ideas, hinangan muna natin at pahawak muna natin sa may-ari nitong motor. So shout out kay Jockey. So shout out si Boss. So ikaw muna mag-video dyan. So hinangan muna natin. So ayan mga Diyas, natapos na nating hinangan yung dito sa kanyang stator. So ayan,
So i-fix na lang natin ito at balutin natin. Ayan. Na-fix ko na, nakat lang ating video. So ibabalik ko na ito. Importante dyan hindi lang magdikit dito sa magneto para hindi siya mag-ground. Ayan. So yan, i-fix ko na ito at i-test natin kung okay yung ating ginawa. At ayan mga Diyas, nabalik na natin at i-test natin kung okay yung ating ginawa sa kanyang stator. So yung test light natin, yung kanyang clip, i-body ground natin. Ayan. At i-test natin dito sa yellow wire. Ayan, nakakonect yan sa stator. So dapat hindi siya ilaw kasi kung ilaw, mali yung ating pag-convert. So ganun rin dito sa pink wire, dapat hindi rin siya ilaw. So ilaw lang dapat siya kapag yung clip ng test light natin sa yellow o pink natin lagay, dapat ilaw. So ayan, umilaw siya, ibig sabihin good yung ating pag-convert. So ayan, good na siya. So dito, yan yung sa connection sa battery, yung white wire. Yung dito, yung pink, connect natin sa white thread. So kahit magkabaliktad, yung pagkabit natin, wala yung problema. So yan mga Diyas, i-fix ko lang itong kanyang mga wires. At hinangan ko lang yan mamaya. So dito, yung black at red wire, pwede rin nating pagsamahin. Kasi yung black, yan yung control ng voltahe. So depende na sa inyo kung sa accessories wire nyo lagay yung black. At isa ring tips, dapat wag nating kalimutan ikabit yung black wire kasi yan yung nagkokontrol ng voltahe. So depende sa inyo kung sa accessories wire at pwede naman dito sa red wire natin siya pagsamahin. So yan, i-fix ko lang ang kanyang mga wires. So ayan mga Diyas, ganyan lang kasimple mag-convert dito sa KLX 150 half wave to full wave. So dapat hindi nating i-convert yung kanyang stator. So dito, lobot lang itong kanyang battery. So matagal na kasing natingga itong motor. Natambay, bali 1 month. So dati, kanina 12. So ngayon, nasa 13, pataas na siya. So dapat ang ranging niya ay nasa 14.5 lang. Kasi paglalagpas sa 15 o 16, so hindi na yan maganda. So sira yan yung kanyang rectifier. So ayan, goods na itong motor. So hanggang dito lang ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na. At paki-follow din sa ating Facebook page. At meron din tayong TikTok. So RD Works Ideas. So sa pangalan sa ating TikTok, sa Facebook page. So same dito sa ating YouTube channel. So yan mga Diyas, hanggang dito na ating video. Thanks for watching and God bless everyone. Peace out.